Bot, ahato sila. Ayan ang ating gwapong Mayor Baste Duterte in Duterte Street. Kumusta si Tatay Digong? Hello, sir. Hindi na kumuta ba pumutang na? Pili mo. Mangutana sa amin o sa kanta. Pwede duha, kanta. Ay! Napagkatawa ninyo. Maligo na rin sa pusawa. Nay, hater! Kuyanton. Start mo. Mayor. Okay, simulan natin ha. Mayor, kumusta po ang pagbisita po ngayon kay PRD? Ganun pa rin. Masaya na malungkot. Kasi nakikita ko pero hindi po makasama pa uwi. So, mixed emotions. Ganun, parang same as usual. Pero kung ano lang naman din talaga, iisipin natin paano sa kinuha, dahil kung sinunod ba yung legal na proseso, yung pagkakalagay niya dyan sa ICC, pwede ka naman maging optimistic. Problema, tingin ko talaga nitong ICC sa political tool. It's not really an institution. Ewan ko lang ha. Kasi in the first place, hindi talaga nila bubuksan yung mga pintuan nila dyan sa detention center nila. Anomalous yung pagkakakuha ng tao at pagpasok dyan. May mga irregularities. So yeah, masaya na malungkot. Kumusta ang health ni Tatay? Kumusta po yung health ni PRD? Yung health niya, kung may mga 80-year-old ko yun na mga nanay o tatay na lolo o lola, tapos ilagay niyo sa detention center na walang kasama. Ganon yung kalagayan niyo. So you just imagine, you put the 80-year-old individual without anyone, without a clear reason, then that would be the state of that individual. So, may ano talaga yan. It will affect you. Imposible. Kahit sino naman siguro. Even kahit mga bata. Pag nilagay ka dyan tapos walang ayos na yan. So kayo, may mga ano man kayo, mga magulang kayo na 80 years old, mga grandfather and grandmother. Kumusta po yung pagkain niya, Mayor? Nakakakain ka Hindi ko alam talaga. Siyempre, sinasabi niya naman ng pagkain siya. So, pero, you can just, imagine, gamitin niya lang imaginasyon nyo, then you would probably, somehow get an idea of how someone would feel na pinasok yung tao doon. Hindi, walang kasi supposedly, he was supposed to dadaan siya ng local courts. So walang sinunod na Protocol. proper procedure. Sa palagay niyo po, Mayor, makaka-uwi pa ba si Tatay Digong sa operator? Kung objective yung ICC talaga, yung natin, argument on jurisdiction, what else? Yun, yung extraordinary rendition niya. Kung talagang objective yung ICC, sigurado yan, 100%. Kasi in the first place, mali na yung pagkakakuha niya. Yeah. So, kung objective. But like I said, may pakiramdam ako nga, kasi nga, why would they open their doors in the first place kung alam nila it's a high-profile case, and it was before the elections in the Philippines. Diba? Yun yung dyan kailangan natin ma-realize.
So, manghilak mo, no? Sama Tatay Digong. Mingaw naman, Pero me. ito yung pag-usapan ni tatay na about politics. Meron naman, midterms, paulit-ulit lang. Tapos kung ano lang yung mga posibleng mga tatakbo sa 2028, sabi ko si Martin, interested. Na kasi may 0.7% na, di ba? 4.6, so kaya interest na yun. Mabuya ka po, tanginit ka. Ngayon, trending ngayon sa Manila yung mga anak ng mga contractor, anak ng congressman na malungkot sa anong komento niyo dito? Ganito yan. Ngayon, lumalabas na. Kasi mas mulat na yung tao eh. Yung Pilipino, alam na natin na hindi naman kailangan talaga sabihin mo na mahirap ako, ganun-ganun. Pero, tama naman yung nagsisirculate ngayon. And noon ko pa sinasabi to, kung may podcast, na hindi mo kailangan utuin yung mga tao na hindi ka mayaman. Pero huwag ka lang masyadong magyabang dyan kasi maraming naghihirap at nagugutom. At saka hindi ka nagiging magandang ehemplo sa mga tao na gusto rin pumasok sa politika, sa mga bata, sa mga tao na nasa palibot nyo. Pag ganun yung pinapakita nyo, diba? Everyone will become greedy. So pag pinawi, simple ka lang, pero sige, mayaman itago mo lang kasi nandyan ka sa publiko. You have to be a good example to society. So yun lang yung tingin ko dyan. Mabuti yan, nagtuturoan na sila ngayon. Kasi kadalasan mga congressman, mga oligarko din yan. So mga congressman, sa mga lugar nila, yan yung mga malalaking lupain, monopolize yung mga negosyo, mga mall, mga grocery. Sila may tagiyan at so, kaya nagtuturoan na yan ngayon. Lumalabas din ngayon madalas yung pangalan ng lagi po. Naging pa siya yung appropriation. Kasi ang committee of appropriations sa yung nag-allocate or hindi naman siya, but it can influence the allocation of the budget for the resources of the government. Kailangan na siyang lumabas sa public para paliwanag itong mga nangyayari. Hindi, yung tanong kung nasa na ba yun si country ko. Yun ang tanong, nasan ba siya ngayon? Siguro, yan ang unang tatamaan. Kasi kung actually, kailangan natin balikan pa. Kung pinag-uusapan natin yung flood control projects, ngayon lang yun lumabas. Pero for the past 3 years, ang ginawa ng administrasyon, kaya wala rin tayong infrastruktura, kung meron man, ibarat, naging ghost projects na flood control, nagkakagulo na sila ngayon, nagtuturuan na. So maganda yan. Pero tandaan natin, anong ginawa nila sa pera for the past 3 years? Sige, pasok ka doon. Yung zinto na pinenta, yung PhilHealth, diba? Kailangan pa nila sumagot sa Korte Suprema at lagi namang napupuspon at lumumog. Ngayon, nandito na tayo sa flood control projects kasi nagiging platform din for, I think, aspiring politicians that will run for the 2028 elections, but dapat lahatin natin yun. Hindi lang yung flood control projects. Nakita natin lahat ng eleksyon kung paano ginamit nila yung ayuda as indirect vote buying na yung mga politiko mismo nandun talaga sa court along with DSWD nag-distribute ng pera ng taong bayan. Iyon, kayo pala si tatay ka na kami for kami pinili. Oo. Ako game lang yan, naagad mo. Kasi siya naman. Hindi siya kabalo. Pero nakatulog siya ngayon. Kasi nag-certificate ko mayor. Balik mo kasi sabi ka ako ni Mayor Isad. Marami kayong, meron kayong master plan sa Davao. Master plan on Yes. flood control. Mahulog ba yan? Yes. Ganito yan, historically, hindi lang naman Davao talaga. Ang unitary system of government talaga ng Pilipinas, may exploit talaga sa mga capital-centric na mga politicians. So hindi lang yan Davao, Mindanao, other parts of Visayas, probinsya. So ang gusto kasi ng mga oligarchs, they want to centralize everything, power and influence. Pati na rin yung where money is allocated around the country.
pag ganun lagi yung sistema ng politika natin, this is not only Davao. Meron yan, master plan, we are working with JICA para sa pero pag masyadong centralized yung gobyerno mo, hindi talaga yan mapupunta doon sa mga probinsya. Kasi noon pa yan na sistema ng mga Espanyol. Diba? Pagdating ng Espanyol, andun yung may prinsipalya, may mga Mayor, wala na siya. May handa ako. Gobernadorcillo, tapos i-assign nila. System of patronage yan. Okay? So, ngayon, pinasa sa Amerikano, ito yung magandang, pag-take over ng Amerikano, sabi ng Amerikano, ito yung magandang sistema na mas madali makontrol yung bansa. Pero, May ano siya, may GM nagbabago yung panahon eh. So nagbabago yung panahon, lumalaki yung population and the people become, more educated, nag-iiba talaga. So sentiments will arise. Ganun talaga yan. So before, sa Mindanao, tayo, hindi tayo masyadong sensitive towards, budget allocation, but dumadami tayo, nagkakaanak tayo. Siyempre, mas gusto rin natin na maganda yung not really for Mindanao only but for the entire Philippines, maganda yung allocation ng resources the taxpayers. So, okay, babalikan ko just to close the question. The flood mitigation programs, meron kami yan, DOTR for the bus system, we can implement it, ready on Davao City for anything. When it comes to implementation, however, ang problema, the local budget will not be enough for these kinds of investments. Kailangan ang national talaga mag-invest ng ganun kalalaking proyekto. Last two question daw dahil Mayor, mag-gathering na tayo. May special handaan siya. Saka lang. Ano lang po, Mayor? Sige na, magtanong lang na. May tanong ba? May tanong pa siya. Can I ask one question? Saglit lang po. Ano na lang po, Mayor? Mensahe po sa September 23 sa mga kababayan natin Pilipino na pupunta dito sa Dahig para supportan si PRD. Sige. That is my question. Hindi ko naman kayo iniimbita pero kung pupunta kayo, sasamahan ko rin kayo dito kasi ginagawa nyo to para sa tatay ko eh. So, kung marami-rami tayo, mas masaya. Yeah. Diba? So, i-question ka lang yan kay Abante. Any comment dun sa sinabi ni Abante about your comment na PR stunt lang tapos eventually your brother na sumagot din? hindi ko alam kung bakit siya sumagot, hindi ko naman siya kausap. Tapos natalo man siya. Kaibigan niya lang yung kuminik. Ang tao na yan. Hindi ako makikinig sa kanya. So anyway, sinagot siya ng kapatid ko. Transparent naman yung DPWH at yung kapatid ko kung gusto talaga nilang tingnan. Wala kaming problema dyan. Kayo yung may problema, tingnan yung mga sarili mo. Chill lang. Puso lang, Mayor. What is your last, from European media, what is your good advice to the Filipino people around the world that's coming here for September during the presentation of legal case of the former President Duterte? We just have to remain optimistic and prayers are very powerful. Just be here. The family and my father is very thankful for all that you've shown and all the efforts that you're doing to bring him home. So, kalo is Ginoo. Basig makaulit yun ako mga makan. Yes! Yes! Excited! Tungod ninyo. Yes!